Kung sasabihin ko sa iyo na ang isang lalaking tinatawag na Juan Tamad buong buhay niya ay naging milyonaryo, maniniwala ka ba? Sa Pilipinas, kilala natin si Juan Tamad bilang simbolo ng katamaran. Isang lalaking nakahiga lang sa ilalim ng puno, naghihintay na mahulog ang bayabas sa bibig niya. Pero paano kung mali ang pagkakaintindi natin sa kanya? Paano kung hindi siya talaga tamad, kundi madiskarte lang pala? At dito nagsisimula ang kwento ni Berto aka Juan Tamad na yumaman, hindi dahil sa talino, kundi dahil sa diskarte. Si Berto ay lumaki sa isang liblib na baryo. Walang pag-aaring lupa, wala ring mana, at lalong walang diploma. Habang ang mga kababata niya ay nag-aaral ng mabuti at mga honor student pa, nangangarap maging engineer, doktor, accountant. Si Berto naman ay palaging sinasabihan ng, "Wala kang mararating. Napakatamad mo. Wala kang ambisyon." Pero may isang bagay na iba kay Berto. Habang sila ay abala sa paggawa, si Berto naman ay abala sa pag-iisip. Hindi siya tamad. Ayaw lang niyang magsayang lang lakas kung may mas madaling paraan. May kaibigan si Berto. Pangalan niya, Pedro. Si Pedro ay matalino. Graduate ng kolehiyo. Matataas ang grades. Maraming alam sa libro. Pero may kulang kay Pedro. Takot siyang magkamali at di marunong dumiskarte. Samantalang si Berto, mas okay nang subukan at pumalpak kaysa maghintay ng perfect na oras. Isang araw, pareho silang nawalan ng trabaho. Si Pedro ay naghintay ng tamang offer, mataas na sweldo, magandang posisyon. Samantalang si Berto naman ay nagsabi lang ng, "Kailangan ko ng pera, ngayon." Napansin ni Berto ang isang simpleng bagay sa baryo nila. Tuwing tag-ani, maraming prutas ang nasasayang. Bumabagsak ang presyo dahil binabarat. Minsan, halos walang bumibili dahil sawa na ang mga tao. Habang ang iba ay abala sa pagrereklamo, napaisip bigla si Berto. Paano kung hindi ko muna ibenta ngayon? Antayin kong maubos muna ang supply nila. O kaya naman baguhin ko ang itsura at pasarapin ko ang lasa. Ang ginawa ni Berto, pinatuyo niya ang mga prutas. Ginawa niya itong chips at ibinenta sa palengke bilang pasalubong. Tinawanan siya ng mga kabaryo niya. "Hoy Berto, tamad ka na nga, nag-iimbento ka pa." Pero sa unang linggo, kumita siya. Hindi kalakihan, pero mas maigi na kesa sa zero. Habang ang iba ay nagtatrabaho para sa sweldo, naghihintay ng katapusan ng buwan, si Berto naman ay nag-isip ng tamang sistema, proseso at paraan para hindi niya kailangang laging magtrabaho. Kumuha siya ng 2 makakasama at makakatulong sa negosyo niya. Binayaran niya lang ng porsyento. Si Berto ay hindi ang pinakamagaling magtrabaho, pero marunong siyang magpagalaw ng tao at oras. Dito niya naintindihan ang isang mahalagang aral. Ang talino ay tumutulong sa iyo magtrabaho ng mas mahusay. Pero ang diskarte ang nagtuturo sa iyo kung paano mo mas mapapadali ang trabaho. Pero hindi lahat ay tagumpay. After isang taon, nalugi ang negosyo ni Berto dahil tumaas ang gastos at dumami ang kompetisyon. Bumaba ang demand ng kanyang produkto. Si Pedro, na ngayon ay may stable na trabaho, ay nagsabi, "Buti pa ako, sigurado ang sweldo." Pero hindi sumuko si Berto. Imbis na magmukmok, nag-isip siya ng mga diskarte kung paano makakaahon ng kanyang negosyo. Binago niya ang presyo, iniba niya din ang packaging at timpla, nagpa-free taste siya, inintroduce niya ulit yung kanyang produkto sa mga mamimili. Ilang taon pa ang lumipas.
Si Berto ay mayroon ng maliit na warehouse. May online store na din at may paupahang sasakyan at mini-store. Hindi siya naging milyonaryo overnight, pero stable na siya. Tahimik at madalas lang nagpapahinga dahil madami siyang oras. Si Pedro, pagod, stress, umaasa lang sa sweldo. Isang araw, natanong ni Pedro kay Berto, "Berto, paano ka yumaman?" Ngumiti si Berto at sinabi, "Hindi ako yumaman dahil matalino ako. Yumaman ako dahil ginamitan ko ng diskarte. Work smart, not hard." Ika nga nila. Ang kwento ni Berto ay hindi tungkol sa katamaran. Ito ay tungkol sa pagpili at paggawa ng tamang diskarte. Ang talino nagtuturo kung paano gawin ang trabaho, pero ang diskarte nagtuturo kung ano ang dapat gawin at paano ito gagawin ng madali. Hindi lahat ng masipag ay yumayaman, at hindi rin lahat ng yumayaman ay ang pinakamatalino lang. Minsan, ang tanong ay hindi, gaano ka ba kasipag? Kundi, gaano ka kadiskarte? Kung nagustuhan mo ang ating kwento, i-like, i-share, at mag-subscribe sa Kwento't Pera, kung saan bawat kwento ay may inspirasyon, at bawat inspirasyon ay pwedeng maging puhunan para sa mas magandang kinabukasan.